Martin, kanina ko pa nga pala gustong sabihin to sa'yo. Tumigil si Jade sa harap ng gate at tumitig sa katabing binata. Ang ano? I'm married. Nabigla ito base sa pagpapalit ng ekspresyon ng mukha nito. You're married? Are you kidding? No, I'm not. Totoo ang sinasabi ko. I got married last Friday. Agad sa nitong binitawan sa siko. Mataman sa nitong tinitigan. How did it happen? I mean, bakit ang bilis naman yata? Magkasama lang tayo last week sa beach, hindi ba? Ang sabi mo, wala kang boyfriend. Wala nga. But how come? Ang hirap i-explain pero yung lalaki na tayo kanina sa porch, he is my husband. Hindi gustong isipin ni Jade na nasaktan si Martin. Marahil na bigla lamang ito. Alam niyang hindi dito anong dadamdamin iyon. Pagpasok niya sa bahay, inabutan niyang gumagawa ng tomato juice si Ivan mula sa mga fresh tomatoes at juice maker. Sinulyapan sa nito. Aakyat sana siya pero pinigil siya sa pagsalita nito. May boyfriend ka pala. Bakit pumayag kang pakasal sa akin? May nahimigan siyang tanim sa tanong nito. Hindi ko siya boyfriend. Anong tawag mo sa kanya? Lover? Sarkasikong tanong nito habang lumalapit sa kanya. Bit-bit ito ang basa ng tomato juice. He's just a friend, Ivan. Too good looking for just a friend, ha? Ala Brad Pitt ang porma. Sa tingin niya nang-aasar ito, pero hindi niya papatulan ng pagpaprovoke nito. Ang gusto ni Jade mapalapit sa puso nito ngayong kasal na sila. Ayaw niyang isipin lalo itong dumistansya sa kanya bilang ganda nito sa kasalang napilitan lamang ito. Kung importante sa iyong dignity mo kaya naghabol pakasalan kita after what happened to us, dapat lalo mong pahalagan iyon ngayon dala mo ng pangalan ko. Patunayan mo sa akin na you're worth marrying for. Pagkasabi niyon, talilikuran na siya nito at tumakit sa itaas. Naiwan siyang natitigilan. Sa tono ng mga salita nito, obvious na sinusumbatan siya nito. Hindi na niya nabilang kung ilang minuto na siyang nasa harap ng dresser at ilang 100 strokes na ang nagawa niya sa shoulder length niyang buhok. Nahulog siya sa malalang pag-iisip. Gabi na naman. Ano kaya ang ginagawa ni Ivan sa kwarto niya? Wala kaya siyang balak na lumipat dito? She was longing for her husband's touch, for his kiss. Gusto niyang maramdaman kung paano makulong sa mga bisig nito. Nag-aalala naman siyang tanggal nito kung siya ang gagawa ng first move. Bukod doon natatakot siyang mabuko nito ang lihim niya. Nahiga na lamang si Jade sa kama. Pinilit niyang makatulog. Malalim na ang gabi na maalimpungatan si Jade dahil na naramdamang mga halik sa punong tenga niya. Akma siyang babangon na makita niya mula sa subdued na liwanag na light lamp ang mukha ni Ivan. Saglit siyang na-freeze. Iniangat niya ang kamay at hinawakan ito sa balikat para tiyaking hindi siya nananaginip lamang. Nang madama niyang matigas sa kalamnan at pakinis na balat nito, nang malanghap niya mabangong kulon nito, ang mainit at mabangong hininga nito, natiyak niyang hindi siya nananaginip lamang. Naroon si Ivan sa silid niya, sa kama niya, sa tabi niya. Nasa ilalim siya ng kapangyarihang tagling nito. Nasa loob siya ng mga bisig nito. Napapikit si Jade ang maramdaman ng mga halik nito sa kanyang leeg, habang isang kamay nito ay nasa batok niya. Iniangat ito ang kanyang ulo upang mas madali nitong maabot ng halik ang kanyang mga labi. Saglit siyang nawala sa sarili nang simulan nitong kupkupin ang mga labi niya na matagal nang sabik sa halik nito. Oh my God, is this for real? She savored her first kiss on her. Nang itigil nitong paghalik sa kanya, parang nagmagnetong ayaw lumayo ng mga labi niya sa mga labi nito. Siya na ang kumabig sa ulo ni Ivan upang muling magtagpo ang mga labi nila. Tuluyan na niya itong niyakap. Iniarko na niyang katawan upang madama nito ang katawan niyang matagal nang naghihintay na angkinin nito. Napaungol si Jade ng lumalim ang mga halik nito sa kanya at nang playfully kagatin nito ang kanyang labing nasa loob ng bibig nito. Dumiin ang pagkakadagan nito sa kanyang katawan. Naglumikot ang mga kamay nito. Humaplos sa mga iyon sa likod niya. Pumasok sa manipis niyang pandulog para abutin ang kanyang dibdib na naguhumindig na madama ang mga haplos ito. Hanggang sa tuloy nitong hubarin ang kanyang mga saplot. Halos magkarera ang pulso at heartbeat ni Jade dala ng sensasyon at excitement na dulot ng mga haplos ni Ivan. Nawalan ng lugar ang takot at pangamba niyang mabisto si Ivan na kasalanan niya ito. Wala na siyang ibang naiisip ng mga sandaling iyon, kundi ang maramdaman ng katawan nito. Ivan, galing sa puso niya ang ungol na iyon. Pakiramdam ni Jade lumulutang siya. Naroon na siya sa pakiramdam na wala na ibang tao sa mundo, kundi silang dalawa lamang, na hindi siya papayag na may pumutol sa sandaling iyon. Maya-maya pa'y naramdaman ni Jade ang pagsisikap itong makapasok sa kaibuturan niya. Baka ganyan itong itinulak ng bigla siyang may naalala. No! You can't stop me now, Jade. Anas ito sa kamalinig tangka. This time, pigilan nito ang dalawa niyang kamay. Wala na siyang nagawa sa lakas ni Ivan na ipilit na nito ang sarili sa kanya. Nang mahirapay sandali itong napatigil, ngunit ipinagpatuloy rin ito ang ginagawa. This time, mas marahas ito. Tila nagmamadali. Nawala ng emosyon ang ginagawa nito. Naibaon niya mga kuko sa likod nito dahil sa sakit na pinilit sana niyang ikubli.
Matapos siya nitong angkinin, agad itong umahon sa kanyang ibabaw. Umiyak si Jade dahil sa pinaghalo-halong emosyon. Nagdaramdam siya dahil ang inaasahan niyang passionate na paraan ni Ivan sa pag-angkin sa kanya ay naging marahas. Pakiramdam niya pinarusahan siya nito dahil kaya natuklasan nitong totoo. Galit at nagmamadali ito nagbihis. Pagkatapos galit siya nitong hinarap. You fooled us! Hindi gaanong malakas ang pagkakasabi nito niyon, ngunit pakiramdam ni Jade halos mabingi siya. Puro ng panunumbat ang tinig nito. Yun ang habang kinatatakutan niya. Sa halip na sumagot, nag-umpisa siyang magbihis. Hindi siya dapat magpahaltang may kasalanan siya. Pero nagulat si Jade nang saklitin nito ang isa niyang braso. Tinatanong kita, Jade, bakit mo ako niloko? Bakit mo ako pinaniwalang may nangyari sa atin? Dahil pinilit ko ang sarili ko kahit ayaw mo? You were still a virgin bago kita inangkin kanina. Bakit ka nagsinungaling? Mas umigting ang boses nito. Napapiksi si Jade. Hindi siya makatingin dito. Tanging mahihinang hikbi ang lumalabas mula sa bibig niya. Marahas siya nitong binitawan, saka ito sumuntok sa dingding. Hindi na rin niya napigil ang emosyon. Anong gagawin niya ngayong alam na nito ang kasinungalingang ginawa niya? Anong klaseng paliwanag ang sasabihin niya dito para humupa ang galit nito? Prinano mong lahat ito, no? Prinano mo dahil gusto mo maging legal na Lorenzo at magkaroon ng karapatan sa kayamanan ng pamilya dahil kakonto iniwan sa'yo ng mama Janet mo. Shocked si Jade sa bintang na yun ni Ivan. Hindi niya akalaing gano'n na magiging interpretasyon nito sa ginawa niya. No, Ivan. Kailangan na niyang sumagot para itamang maling iniisip nito. Hindi ako ganun kaambisyosa. Kaya pala pinilit mong maging malapit kay Papa. Interesado ka magkaroon ng karapatan sa kayamanan ng pamilya namin. Nanginig si Jade sa sinabi nito. Hindi ko gustong maging malapit kay Papa Roman dahil doon. Wala akong interes sa kayamanan ninyo. Nagawa ko ito dahil teenager pa lang ako, infatuated na ako sa iyo. Nakakahiyamang aminin. Naka-ponytail pa lang ako'y matindi ng crush ko sa iyo. I also wanted to see you, to hear your voice. All I wanted is to be close to you. Halos mga talamboses si Jade habang nagsasalita dahil hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ni Ivan sa ginawa niyang pag-amin. All these years, pinakatago-tago niya namdamin para dito. Infatuation? Kumuyom ang kamao nito na parang handa siyang sapakin na namang oras. Ganoon katindi ang galit na nakikita niya rito. Dahil lang sa infatuation na yon, sinira mong buhay ko. Sinamantala mo sigurong karasingan ko. Inalalayan mo ako papunta sa kwarto mo, salip na sa kwarto ko. Pagkatapos gumawa ka ng paraan para magbukang may nangyari sa atin. Pakiramdam ni Jade tinakasan ng kulay ang mukha niya. Hindi din niya makuhang magangat ng ulo para salubungin ang puot sa mga mata nito. I don't believe you, Jade. Huwag mo akong paniwalain sa cheap mong alibay. Ang plantasyon na talagang target mo. Believe me, Ivan. Nag-stammer na naman siya. All I want is to be with you, to be part of your life. Nagawa ko to dahil mahal kita. No, it won't make sense. It wouldn't make you less guilty, Jade. Pinilis nito ang kamay niyang akmang hahawak sa braso nito. Hindi ko akalaing magagawa mo to. Hindi lang ako niloloko mo, pati na si Papa. Patawarin mo ako, Ivan. Hilam na siya sa luha. Gusto ko maghinala sa'yo ng umagang gisingin mo ko ng mga bayo sa balikat ko sa loob ng kwarto mo. Pero naisip ko rin hindi ka magkakarakas ng loob na gawin ang kalokohang yon. Mukha kang anghel na hindi makakaisip ng ganong kalokohan. I gave you the benefit of the doubt. Hikbi ang tayong naisagot ni Jade sa mga panunumbat at akusasyon nito. Ayoko sanang pakasalan ka. The idea was absurd. Pero ayoko nang masira ulit ang relasyon namin mag-ama. Tinanggap ko ang hatol kahit hindi ko tiyak na may kasalanan ako. Ivan, I hate you, Jade. And I can't forgive you for doing this and for ruining my life. Para na siyang natuod nang lumabas ito. Ang padalag na pagsara nito ng binto ang nagpapitlag sa kanya. Napakagat-labit, napakagulol si Jade. Yon ang konsekwensya sa kasalanang ginawa niya ng dahil sa pag-ibig. Shit! Muntik ng iba to ni Ivan ang hawak na baso ng alak. Nagtuloy siya sa bar ng Villa Esperanza Garden Hotel pagkatapos na nangyari sa villa. Galit para kay Jade ang nararamdaman niya. Niloko niya ako. Isang bagay na hindi akalaing magagawa nito sa kanya. Nagawa ko lang yun dahil mahal kita. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang sinabi nito. But should he believe her? Kung may feeling siya sa akin nun pa, bakit parang hindi ko naramdaman? Kaya hindi siya kumbinsido sa sinabi nitong dahilan. Hindi siya manhid at tanga para hindi mabasa ang tunay na motibo nito, ang kayamanan ng kanyang pamilya. Inisip niya kung anong gagawin. Ipapaanal ba niyang kasal nila o gagawin na lang niyang miserable ang buhay nito hanggang ito na ang kusang lumayo sa kanya. Hindi muna umuwi si Ivan. Nagtuloy siya sa sugar plantation. Balak niya dun muna malagi ng ilang araw. Ngunit kinabukasan ginising siya ng katiwala. May tawag daw siya sa telepono. Si Senyor Romanho, importante raw. Sabi nito sa kanya. Pupungas-pungas pa niyang iniabot ang telepono. Bakit pa? Anong ginagawa mo dyan? Parang wala kang problema. Anong ibig mong sabihin pa? Umalis ang asawa mo. Umalis si Jade?
Naalarma si Ivan. What happened? Bakit akong tinatanong mo? Hindi ba't ikaw ang dapat mong paliwanag kung ano nangyari at nag-alsabalutan si Jade? Nag-alsabalutan si Jade? And this is serious, Ivan. Sulat lang ang iniwan niya. Huwag na raw natin siyang hahanapin. At mukha talagang wala na siyang balak bumalik. Dala niyang halos lahat ng mga importanteng gamit niya. Walang pinagsabihan si Jade kung saan siya pupunta. Dahil ang totoo ay hindi niya inatiyak kung saan siya tutuloy. Pag-alis niya ng Villa Esperanza. Basta't ang alam lang niya, gusto niyang lumayo roon dahil hindi niya kayang harapin ang puot ni Ivan. Hiyang-hiya rin siya rito at kay Papa Roman na tiyak niyang unang kakausapin ni Ivan. Naisip niyang tumuloy sa isang kaibigan na taging kaklase niya na taga Cavite, si Myla. Hindi naman sa tinanggan nito pagkatapos ng ikwento ang lahat na nangyari. Nagawa mo yun? Pinaniwala mo silang lahat na may ginawa sa'yo si Ivan? Hindi makapaniwalang reaksyon nito. Ikaw na kanilang super conservative at demure sa campus. Naging kaklase nito sa De La Salle, sa Dasmariñas, Cavite. Naging very close sila. Batid din ito ang tungkol kay Ivan. Paminsan-minsan nagkikita pa rin sila. Ewan ko kung lako-loko ko matatawag, Myla. Pero obsessed na yata ako kay Ivan kaya ako nagawa yun. Nagilty naman ako pagkatapos pero hindi ko alam kung paano ko pa itatama yun. Kasubuan na eh. Saka nang marinig kong sinabi ni Papa Roman na ipakakasal kami, itinapon ko na lahat ng takot ko. But look at the consequence. I admit, kasalanan ko to. Kaya nga umalis na lang ako eh. Magpapalipas na ako ng galit ni Ivan? Napabuntong hininga si Jade. Wala na akong planong bumalik pa doon. What? Seryoso ka ba? Tumango siya. Hindi ko na kayang harapin ang galit sa akin ni Ivan. Masasaktan lang ako at saka alam kong dahil sa ginawa ko, lalo lang lumabong matutuhan niya ako mahalin. So, goodbye Villa Esperanza. Goodbye Ivan ka na pala. Tanging ang naglanda sa luha ang kanyang naisagot. Oh sige, wag na natin pag-usapan yon. I know it still hurts. College days pa lang natin, wala ka ng bukang bibig kundi si Ivan. Ayoko nang umiyak, Myla. Pwede bang dito muna ako habang di ko pa naman gagawin ko sa buhay ko? Oh sure, matatanggihan ba naman kita? Eh para naman tayong walang pinagsamahan. Hindi ba't partners in crime tayo nang naglagay tayo ng langgam sa upo ng terror ng prof natin sa economics? Kahit paano nakuha niyang ngumiti at pahilin ng luha ang kanyang mga mata. Binago niya ang SIM card ng kanyang cellphone para hindi siya makontak o makatanggap ng kahit anong message mula kina Papa Roman at Shinggay. Magugulo lamang ang isip niya. Baka maisip niya magbalik sa Villa Esperanza at magkikita lang sila ni Ivan. Muli lamang siyang masasaktan. Desidido na siyang lumayo muna. Bahala na kung saan siya dalhin ang mga paa niya. Pipilitan niyang kalimutan na si Ivan. May tiyahin si Myla sa Cebu at nagdesisyon siyang doon na muna mamalagi at magsimula ng bagong buhay. Sanay naman siyang mamuhay na hindi mga kadugo ang nakakasama, kaya hindi siya nahirapang mamuhay kasamang biyudang tiyahin ni Myla na manang Merly kung tawagin. Como Cebuana ito. Once in a while nagpupunta si Myla sa Cebu. May grocery store si Manang Merly sa downtown proper, malapit sa isang malaking shopping mall. Naisip niyang doon magtayo ng isang gift shop at novelty store. Home decors, gift items, and women's accessories ang mga tinda niya. Sa unang buwan pa lang okay naman naging takbo niyon. Kaya dinagdagan pa niya na iba pang items. Wala na siyang balita kay Ivan. Gusto man niyang makibalita kay Shinggay, inawat niyang sarili. Hindi pa siya handang magpakita sa mga ito. Bilib ako sa usay ng kamay mo sa business, Jade. Puri sa kanya ni Manang Merly habang personal siyang inaayos sa display rack ang mga bago nating mga pictures frames. Kaya din ang iba't ibang shapes at laki ng decorative at ornamental candles. Magsi 6 months pa lang itong store mo. Labas-pasok ng mga customers. Ang saya-saya ko nga, Manang Merly. Actually, sumugal lang ako. Hindi ko na-expect na magiging ganito ka-successful itong maliit kong pwesto. Ganoon naman talaga ang buhay eh. Kung maswerte ka sa business o career, hindi ka naman successful sa pag-ibig. Natawa siya sa sinabi nito. Na magpaalam ito inabala na niyang sarili sa pag-ayos sa mga displays. Miss, may mas malaki pa ba sa ashtray na to? Pamilyar sa kanyang boses na iyon. Kaya mabilis siyang nilingon na nagsalita. Nanlaki rin ang mga mata nito na makilala siya. Jade? Maang nasambit ni Martin. Pagkaway napangiti ito. What are you doing here, Martin? May business summit kami sa Waterfront Hotel this weekends. Ikaw, I did not expect to see you here. Why did you walk away? Mahirap ipaliwanag eh. I thought you got married with Ivan Lorenzo. Bakit ka umalis ng Villa Esperanza? Naghiwalay na ba kayo for good? Ang dami mong tanong, isa-isa lang. Natatawang sabi ni Jade. Natutuwa siyang makita ito. Alam niyang mula rito'y makakabalita siya kahit papaano tungkol kay Ivan. Nangayain siya ni Martin sa isang kalapit na coffee shop. Nagpa-unlock siya para makapagkwentuhan naman sila. Sa mga panahong katulad niyon, kailangan niya ng mga kaibigang makikinig. At isa si Martin sa mga taong alam niyang mapagkakatiwalaan niya na mga kinikimkim niya nagpapabigat sa dibdib niya. Hindi niya siya nangiming ipagtapat ditong totoo. Isang malalim na buntong hininga ang sinagot nito matapos itong humigop ng cappuccino coffee.
Mabuti pa sa akin ka rin nagpakasal, sabi nito kapag kuwan. Naisip ko nga rin yan, Martin. Pero kung magpapakasal ako sa'yo para lang makalimutan siya, do you think it would be fair for the both of us? Nagkibit na ng mga balikat. Kung sa bagay, by the way, Martin, kamusta na sila? Si Ivan, si Papa Roman. Hindi mo pa ba alam? Ang ano? Lumungkot ang ekspresyon sa abuhing mga mata nito. Dahil doon kinabahan siya. May nangyari bang hindi maganda sa mga Lorenzo? Marahan itong tumango. Saka nito ginagapang kamay niyang nakapatong sa table. He died about a month ago. Para siyang sinuntok sa dibdib sa narinig na balita. Patay na ang Papa Roman niya? Mabilis ang pagpalit niya ng emosyon. Kahit anong pigil ang gawin niya ay humarap ang daan ang kanyang mga luha. Maagap naman nag-abot ng panyo sa kanya si Martin. Hinayaan itong ilang saglit at tahimik kapag luha niya habang mag-ansa nitong hinahagod sa likod. He is more than a father to me. Sabi ni Jade sa garalgal na tinig. Hindi ko alam na wala na siya. Hindi man lang kami nagkausap. I thought you already knew. Nang umalis ako ng Villa Esperanza, iniwasan ko na talagang makibalita sa kanila. Ayoko na kasing makarinig pa ng mga panunumbat ni Ivan. Hiyang-hiya ako sa kanila ni Papa Roman. Alam ko naman na kasalanan ko but I was blinded by my love for him. Kaya lang mukhang di niya naiintindihan. Bakit di kayo mag-usap? Talk of annulment. If you think wala ng future marriage ninyo, why not make a separation formal para makapagsimula ka ulit? Nag-isip siya habang nagpapahid ng luha. I will. Will you come with me pagbalik ko sa Villa Esperanza this Monday? I'll go with you. Ibibilin ko na lang muna ang business ko kay Manang Merly at sa staff ko. Magkahalong lungkot at kabang naramdaman ni Jade habang pabalik siya sa Villa Esperanza kasama ni Martin. Malungkot siya dahil pagdating niya roon, alam niyang hindi na sila magkikita pa ng kanyang Papa Roman. Madalas pa namang sabihin noon sa kanya ni Mama Janet na kapag nauna itong nawalay, alagaan niyang mabuti si Papa Roman na ginawa naman niya. Malakas din ang kaba niya dahil hindi niya alam kung paano siyang haharapin ni Ivan pagkatapos niyang mawala roon ng halos 8 buwan. Hinagod muna niya ng tingin ang harapan ng villa ng mga Lorenzo bago siya pumasok sa gate. Don't cry, honey, sabi ni Martin malapit sa tenga niya na mapansing namumura na naman ang mga mata niya. Naalala ko lang si Papa Roman. Nakakalungkot isiping hindi na pala kami magkikita pagbalik ko rito. I don't think kailangan pa akong sumama sa loob. Hanggang dito na lang ako. Baka nandyan si Ivan. Tumango siya. Thanks for everything, Martin. Just in case you need me, tawagan mo lang ako. Kinuha pa nitong isang palad niya at pinisil iyon bilang pagpapakita ng suporta. Ano mo oras na kailangan niya ito? Yun ang tagpo nang biglang dumating ang kotse ni Ivan. Huminto iyon sa tapat nila. Agad niyang binawi ang kamay mula sa pagkakahawak ni Martin. Bumaba ang salamin sa gawin ng driver's seat. Saglit na tumigil ang paghinga niya nang bumungad ang gwapong mukha ni Ivan. Walang salitang makapagpapaliwanag sa ekspresyon ng mukha nito pagkakita sa kanya. Pagkatapos ay lumipat ang makahulugan nitong tingin kay Martin. Ivan, sambit nga sa isip. Biglang sumingit sa damdamin niyang pananabik sa asawa. Kahit hindi maganda nangyari sa short-lived marriage nila, nilampasan na sila nito. Tuloy-tuloy na pumasok ang kotse sa garahe. Nagkatinginan sila ni Martin. Mukhang mainit ang ulo ng asawa mo. I have to go. Baka hamunin pa ako ng away niyan. Bagamat may himig ng pagbibiro ang sinabi nito, hindi niya nakuhang ngumiti. Sa terrace na natagpuan si Ivan. Nakatayo ito roon at malayo ang tingin, pero alam niyang siyang hinihintay nito. Umalis na bang boyfriend mong traidor? Hindi siya nito nilingon. Huwag mong idamay mo sa galit si Martin, Ivan. Ipinagtatanggol mo pang lalaking yun. Madali ma-ekspresyon ng mukha nito nang humarap sa kanya. Ginawa niya akong gago? Siya lang pala nagtatago sa iyo. He pretended he did not know anything about you. For heaven's sake, hindi niya ako tinago. Iritado niyang tugon. Ha! Kaya pala bigla kang sumulpot at siya pa ang kasama mo. Ganito bang isasalubong sa niya ni Ivan? Hindi man lang ba siya nito na-miss sa loob ng ilang bang nawala siya? Hindi man lang ba ito nag-alala para sa kanya sa mga panahong umalis siya at namuhay na mag-isa? Asa ka pa? Tuya ng isip niya. Pwede ba? Stop accusing me, Ivan. Wala ring alam si Martin kung nasan ako. No need to deny kung may relasyon kayo. The hell I care. Magiting ang boses sa sumbat nito. But the point is, may conspiracy sa pagitan ninyong dalawa na wala kang parang bula. We did not hear a single word from you. We did not even know kung buhay ka pa. Sinisi ako ni Papa. Wala siyang bukang bibig kundi ang hanapin kita. Pagkatapos susulpot kang kasamang Martin na yon, anong gusto mong isipin ko? Aksidenteng nagkita kami sa Cebu. Ibalitin niya sa akin nangyari kay Papa Roman kahit sumama ako sa kanya pabalik. So alam mo na palang nangyari. Bahagyang nag-subside ang galit sa tinig nito. Ngunit magkasalubong pa rin ang mga kilin nito habang nakatingin sa kanya. Malungkot siyang tumango. What happened? Ang lakas-lakas pa niya nung umalis ako. Heart attack. Biglaan lang. Ang masakit ito ay namatay siyang may galit sa akin. Ako ang sinisisi niya sa pag-alis mo. Ipinahanap ka niya sa akin.
Sa halip na maintindihan niya kung bakit ako nagalit sa'yo, sinumbitan pa niya ako. Napakagat labis si Jade. Hindi niya akalaing daramdamin ng labis si Papa Roman ang kanyang pag-alis. Buong akala niya ay magagalit nito sa ginawa niyang panloloko sa mga ito. Namatay siyang may galit sa akin. I am his son pero mukhang mas mahalaga ka pa sa kanya. Ngayon ko naisip, nagtulong kay ni Tita Janet sa pag-agaw sa kanya sa amin ni Mama. That's not true, Ivan. Maagap niyang salag sa sinabi nito. Iniisip mo lang yan dahil guilty ka. Sa halip na intindihin mo siya ng pakasalan ni Mama Janet, galit ang pinairal mo. Para mo siyang pinarusahan ng ilayo mong sarili mo sa kanya. Kaya hindi mo siya masisisi kung may sama rin siya ng loob sa'yo. He expected you to understand him. At nasasaktan siya tuwing ginigit mong niloko nila ni Mama Janet ang mama mo. Kaya pinarurusahan niya ako ngayon? Pinarurusahan? Maang niyang ulit. Hindi niya maunawaan ang sinabi nito. Hindi niya sa akin iniwan ng sugar plantation. Mabigat ang tinig at patalim ang tingin nito sa kanya. Bakit hindi sa'yo? Nag-iisang anak ka niya, hindi ba? Nagtataka ka ba o natutuwa? Sarkasiko nitong tanong. What are you driving at? Alam ko namang babalik ka kapag nalaman mong patay na si Papa para alamin kung kalahati ng plantation ang iniwan niya sa'yo. For God's sake, Ivan, hindi yun ang rason kung bakit ako bumalik dito. Nagmamalinis ka pa. Alam ko naman kung ano eksaktong tumatakbo sa isip mo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo hindi ako interesado sa kayamanan ninyo. Mabuti na rin bumalik ka at least hindi na kita hanapin pa. Bakit mo naman ako hahanapin? Bakit? Gagad dito saka humugot ang malalim na hininga. Alam mo ba kung anong nilalaman ng last will and testament ni Papa? Kumunot ang noo ni Jade. Ano naman ang pakialam niya ron? Hindi ko alam kung galit lang siya nang gawin niyang testamento. Pero kahit ang abogado niya hindi makapaniwala sa nilalaman niyon. Hindi niya sa akin ipinamanang malaking bahagi ng kayamanan niya kasama ng sugar plantation. Hindi sa'yo? Palagi kang kasama sa bawat desisyon niya. What do you mean? Ang pera sa bangko, membership sa mga clubs at ang villa na lang ito, ang inilipat niya sa pangalan ko. Ang iba pa niyang business at ang sugar plantation, iniwan niya sa magiging anak ko. Anak mo pala. Bakit kailangan mo pa itong sabihin sa akin? Kaya mo ba ako balak hanapin dahil gusto mong ipanalang kasal natin para makapag-asawa ka ulit at magkanak sa ibang babae? No. Malinaw na nakaspecify sa last will na inililipat niya ang pagmamayari ng sugar plantation sa magiging anak ko, sa'yo, sa magiging anak natin. Ano ang gagawin ni Jade ngayong kailangan ni Ivan ng anak sa kanya para makuha ang kayamanang iniwan ng kanyang ama? Pumayag kaya si Jade sa gustong mangyari ni Ivan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.